Kinakatakutan siya ng lahat sa kafe. Sa sandaling pumasok siya, natitigilan sa takot ang mga staff. Walang sino man ang nangahas na salungatin siya. Hanggang isang araw, may isang bagong waitress na gumawa ng isang bagay na lubhang hindi inaasahan kaya't napatahimik ang buong kafe. "Pulutin mo yung basura gamit ang bibig mo," sigaw ni Francisco Garcia kay Monica, isang 52 taong gulang na barista na halos isang dekada nang nagtatrabaho sa Aroma M. Grounds Cafe. Sinadya niyang itapon ang mangkok ng asukal para lamang ipahiya ito. Araw ng Martes at lalo siyang naging malupit, galit pa rin mula sa pagtatalo nila ng kanyang asawa kagabi. Si Monica, nanginginig at halos maiyak, ay lumuhod at sinimulang pulutin ang asukal gamit ang nangangatog na mga kamay. Ang mga customer ay napatitig, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Tumawa si Francisco, isang halakhak ng taong nasisiyahan sa paghihirap ng iba. Sa edad na 45, pinamumunuan niya ang isang dambuhalang construction business na milyones ang halaga at tila iniisip niyang may karapatan siyang tapak-tapakan ang iba dahil sa kanyang pera. "Bilisan mo! May mga totoong meeting pa akong pupuntahan, hindi tulad niyong mga hamak na ipinanganak lang para maglingkod." Sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa marmol na counter. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong cafe, dahilan para mapaatras ang mga tao. Sa isang sulok, nakamasid si Isabela Reyes, isang bagong waitress. Unang araw niya sa trabaho at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa edad na 24, hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng kalupitan. Nanikip ang kanyang dibdib sa galit habang pinagmamasdan si Monica na iniinsulto sa harap ng lahat. "Aayusin ko na po agad, sir." Mahina at puno ng kahihiyang wika ni Monica. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hirap siyang hawakan ng basahan. "Anong sabi mo?" Galit na bulong ni Francisco, yumuko hanggang halos magkadikit ang kanilang mga mukha. "Nakalimutan mo na bang makipag-usap sa mas nakakataas sa'yo, Mr. Francisco? Tanga!" Tumahimik ang buong kafe. Tumigil sa pagsipsip ang mga customer, huminto sa pagsusulat ang mga estudyante. Walang nangahas magsalita. Kilala si Francisco Garcia sa lungsod sa pagiging mapang-api at mahilig magsampa ng kaso sa mga sumasalungat sa kanya. "Paumanhin po, Mr. Francisco," bulong ni Monica, nakaluhod habang pinupulot ang asukal isa-isa. Isang masaklap na tanawin, isang tapat na empleyada, ina ng 2 anak, pinapahiya na parang wala siyang halaga. "Ni hindi ka pa rin marunong maglinis," pangaalipustang sabi ni Francisco sabay apak sa asukal para lalong dumumi. "Kaya kayong mga hampas lupa ay hindi umaasenso ni simpleng trabaho sa sablay." Naginit ang dugo ni Isabela. Bawat insulto ay parang sampal sa kanyang mukha. Nakita niyang lumiliit si Monica sa sarili. Ang ibang mga empleyado'y nakatungo, takot na takot. At ang mga customer, kunyari walang nakikita. Takot din makialam. Isang malinaw na kalupitan at walang may lakas ng loob na tumigil dito. Lumapit ang manager ng cafe, si Antonio, isang 40 anyos na ama ng 3 anak. "Mr. Francisco, baka po pwede ko kayong tulungan sa..." "Hindi mo ako tutulungan!" Sigaw ni Francisco. Ngayon ay ibinubunton sa kanya ang galit. "Wasak na tong lugar niyo. Walang kwenta ang mga staff. Pangit ang serbisyo. Mukha ba akong karaniwang tao lang sa lansangan?" "Hindi po, sir. Hindi talaga," sagot ni Antonio. Yumuko na para bang isang hari si Francisco. "Lagi po kayong tinatrato ng may paggalang dito." "Paggalang? Yan ba ang tawag mo rito?" Hiyaw ni Francisco na nagpaiyak sa isang batang malapit. "Tingnan mo, nakaluhod yung babae sa sahig. Yan ba ang serbisyo ninyo?" Sinipa niya ang basag na mangkok ng asukal at lumipad ang mga piraso ng seramika. Tinamaan si Monica sa kamay. Napangiwi siya pero hindi nagsalita. "Ngayon, dinudugo pa siya sa ibabaw ng asukal," sigaw ni Francisco, para bang isang karumal-dumal na bagay ang nangyari. "Mga maruruming tao, nilibreng trabaho, hindi magawa ng tama." At doon na napuno si Isabela.
Nakita niya ang dugo sa kamay ni Monica, ang hiya sa mga mata nito, at ang takot ng lahat ng tao sa paligid. At parang may apoy na biglang sumiklab sa loob niya. "Excuse me," sabi ni Isabela matapang na lumapit. Malinaw at matalas ang kanyang boses na bumasag sa katahimikan. Lumapit si Francisco na bigla at naiinis. "Ano pa? Isa ka rin bang siraulong istorbo?" "Nagtatanong lang po kung may kailangan kayo, sir," sagot ni Isabela, tuwid ang tindig at hindi umiwas ng tingin. "Kailangan ko lang na matutunan niyong lahat ang trabaho niyo," sagot niya sabay turo kay Monica. "At gusto kong tapusin ng isang yon ang kalat na siya ang may gawa." "Hindi po siya ang may gawa niyan," matatag na sagot ni Isabela. "Sinadya niyong itapon ng asukal." Tumigil ang mundo, namutla si Antonio. Napatitig si Monica kay Isabela na para bang nababaliw ito. Wala pa kailanman ang naglakas loob na salungatin si Francisco Garcia. "Anong sinabi mo?" Mababang boses ni Francisco puno ng banta. "Sigurado kang gusto mong ulitin yan?" "Oo," sagot ni Isabela na hindi nagatubili. "Nakita ko at nakita rin ng lahat." Namula ang mukha ni Francisco sa galit. Namaga ang ugat sa kanyang leeg at nagsimulang manginig ang mga kamao niya. Kailanman sa buhay niya walang nangahas na salungatin siya sa publiko. "Wala kang kaalam-alam kung sino ang kinakalaban mo." Sigaw ni Francisco, lumapit ng sobra kay Isabela hanggang maramdaman niya ang init ng hininga nito. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. "Isang tawag lang, kaya kong wasakin ang buhay mong walang kwenta. Sisiguraduhin kong hindi ka na matanggap kahit saan sa lungsod na to." "Subukan mo," sagot ni Isabela, matatag ang boses kahit na tila tambol ang tibok ng puso niya sa dibdib. Napatigil si Francisco. Sa isang sandali, natulala siya, hindi makapaniwala sa narinig. Pero parang bulkan, biglang sumabog ang kanyang galit. "Anong sabi mo?" Sigaw niya sabay hampas ng dalawang kamay sa counter. Umalog ang mga plato, nagtilian ang mga kutsarita sa kanilang tasa. "Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nagtatayo ng mga tore. Nakikipaghapunan ako sa mayor. Nag-golf ako kasama ang mga hukom. Kaya kong ipasara tong lugar bago magtanghalian. At kahit pa ganun ka ka-powerful, wala kang karapatang tratuhin ang mga tao na parang basura," tugon ni Isabela. Lalo pang lumalakas ang loob. Sa paligid nila, nagsimula ng magbulungan ang mga customer. Ilan sa kanila ay tahimik na inilabas ang kanilang mga cellphone, handang i-record ang isang makasaysayang sandali. Lumapit si Antonio, halatang balisa. "Isabela, please," mahinang sabi niya. "Unang araw mo pa lang, hindi mo pa alam ang kalakaran dito." "Alam ko na," sagot ni Isabela, hindi inaalis ang tingin kay Francisco. "Alam ko na masyado. Ang mga makapangyarihan, iniisip nilang kaya nilang apakan ang mga taong marangal ang trabaho." "Apakan, pahiyain!" sigaw ni Francisco tuluyang nawawala sa sarili. "Ako ang nagbabayad ng sahod nyo. Kung wala ang mga kagaya ko, matagal nang sarado ang kafe na to." "Binabayaran mo ang kape mo," sagot ni Isabela, mahinahon at eksakto. "Hindi mo binili ang karapatang mambastos." Nagngangalit ang mukha ni Francisco, hindi siya sanay na sinasagot. Lahat ng nasigawan niya dati ay natatakot, humihingi ng tawad, sumusuko. Pero ang babaeng ito, matatag, hindi natitinag. Itinuro niya ang daliri sa mukha ni Isabela, sabay banta. "Pagsisisihan mo to, sisiguraduhin kong sisirain ko ang buhay mo pati pamilya mo. Hindi lang kita idedemanda, gagawin kong miserable ang bawat araw mo." Hindi natinag si Isabela. "Una," anya, kalmado pero matalim ang tono, "alisin mo ang daliri mo sa mukha ko. Pangalawa, ubusin mo ang kape mo at lumabas ka. Pangatlo, humingi ka ng tawad kay Monica." Tumahimik ang buong kafe. Parang inutusan niyang yumuko sa publiko ang pinakakinatatakutang lalaki sa lungsod. "Mag-sorry!" sigaw ni Francisco. Halos pumutol ang tinig sa kakasigaw. "Inaakala mong hihingi ako ng tawad sa isang empleyada? Baliw ka na.
Hindi ako baliw, sagot ni Isabela habang tinutulungan si Monica tumayo. Naniniwala lang akong may dignidad ang bawat tao, mayaman man o mahirap. Napalinga si Francisco, napansin niyang pinapanood na siya ng lahat. May mga cellphone pa ring nakatutok. Ang imahe niyang pinaghirapan niyang buuin ay nababasag ng isang waitress na ni hindi kilala kanina. Hindi pa nga to tapos! Bulong niya sabay dampot ng coat at briefcase. Basag man ang pride, nagmarcha palabas na parang may misyon. Kakausapin ko ang may-ari ng baratong lugar na, "To, magbabayad kayong lahat." "Sige lang," sagot ni Isabela habang pinupunasan ang sugat ni Monica. Sigurado akong matutuwa siyang marinig kung paano mo tratuhin ang mga taong naglilingkod sa'yo. Binuksan ni Francisco ang pinto ng napakalakas hanggang mabasag ang salamin. At kahit pa lumabas na siya, sumisigaw pa rin siya mula sa kalsada. "Hindi pa to tapos, magbabayad kayong lahat." Pagkatapos, katahimikan. Ganap na katahimikan, tumingin ang lahat kay Isabela. Ang ilan ay tinitingala siya na parang bayani. Ang iba, iniisip na siya ay pabigla-bigla. Pero isa lang ang malinaw, ginawa niya ang imposible. Nakatayo si Antonio, maputla, iniisip na agad ang magiging kapalit ng nangyari. Si Monica ay umiiyak, hindi na dahil sa sakit o kahihiyan, kundi dahil sa ibang bagay. "Salamat," bulong ni Monica kay Isabela. "Salamat sa pagtatanggol sa akin." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Isabela, habol pa ang hininga, unti-unting humuhupa ang adrenaline. Walang sino man ang karapat dapat tratuhin ng ganoon, kailanman, pero alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi si Francisco Garcia ang tipo ng taong tatanggap ng pagkatalo, lalo na sa publiko. Babalik siya at kapag bumalik siya, may dalang paghihiganti. Ang hindi niya alam ay pinili niyang banggain ang maling tao. At malapit na niyang matutunan kung gaano kapanganib ang maliitin ang taong hindi sumusuko. Kinabukasan, bumalik si Francisco Garcia na parang bagyong handang wasakin ang lahat sa daraanan. Pero ngayon, hindi siya nag-iisa. 2 dambuhalang lalaking nakaitim na suit ang nasa tabi niya, ang kanyang personal na security team. Nakatayo sila sa pasukan, parang bantay, tinatabingan ng daan, isang malinaw na mensahe, walang hahadlang sa kanya ngayon. "Nasaan ang babaeng walang modo?" Sigaw niya habang rumaragasa papasok sa Aroma M. Grouse. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa kafe at napayuko ang mga tao sa kanilang upuan. Suot niya ang pinakamahal niyang designer suit, makintab, walang dungis at halatang gustong magpakita ng kapangyarihan. Ang relo niya pa lang ay mas mahal pa sa karamihan ng mga kotse, hindi para tumingin ng oras, kundi para ipangalandakan ang kapangyarihan. Nasaan na yung waitress na walang modo na nangahas akong salungatin kahapon? Sigaw ni Francisco habang bigla ang pumasok sa kafe. Halos himatayin si Antonio nang makita siya. Hindi siya nakatulog buong gabi, pinupuno ng takot ang isipan kung ano ang maaaring mangyari matapos ang iskandalo kahapon. "Mr. Francisco, pakiusap," pautal-utal niyang sabi, pilit pinapakalma ang sitwasyon. "Pag-usapan na lang po natin ito ng maayos." "Maayos?" Sigaw ni Francisco, itinulak si Antonio ng napakalakas hanggang matumba ito sa isang upuan. "Mukha ba akong pumunta rito para makipag-usap? Nandito ako para turuan ng leksyon ang isang walang kwentang babae na nakalimot sa kanyang lugar." Sa sandaling yon, lumabas si Isabela mula sa kusina, mahinahong daladala ang tray ng mga kape para sa isang mesa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya si Francisco at ang 2 lalaking nakaitim na suit, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng tuloy-tuloy na para bang isa lang siyang karaniwang customer. "Ayan siya!" Sigaw ni Francisco, itinuro siya na parang isang kriminal. "Ang matapang na waitress na akala mo'y kaya akong suwayin, ako, si Francisco Garcia."
Maingat na inilapag ni Isabela ang mga tasa sa mesa, ngumiti sa mga customer, saka lamang humarap kay Francisco. Magandang umaga po, sir. May gusto po ba kayong orderin ngayon? Ang kalmadong tono niya ay lalong nagpasiklab sa galit ni Francisco. Inaasahan niyang matatakot siya, hihingi ng tawad, magmamakaawa. Ngunit naroon si Isabela, kalma, profesional, na parang walang nangyari. Oo, may gusto ako, anya lumapit ng sobra hanggang halos magkadikit ang kanilang mukha. Gusto kitang lumuhod, umiyak at magmakaawa sa harap ng lahat. Hindi yan mangyayari, sagot ni Isabela, diretso ang tingin. Pero pwede kitang bigyan ng kape kung gusto mo. Parang sinampal si Francisco, namula siya sa galit, namutok ang mga ugat sa leeg. Umusog ang mga bodyguard pero pinigilan sila ni Francisco. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, bulong niya puno ng puot. Tumawag ako buong gabi, mga taong makapangyarihan, kaya kanilang burahin sa lungsod na to. Mukhang productive ang gabi mo, sagot ni Isabela habang pinupunasan ng isang mesa. Sana nakatulog din sila pagkatapos ng lahat ng tawag mo. At doon siya tuluyang sumabog, dinampot ni Francisco ang isang tasa sa mesa at binasag ito sa sahig. Parang putok ng barilang tunog at napatalo ng lahat sa kafe. Tingnan mo ko habang kinakausap kita, sigaw niya, sabay dakma sa braso ni Isabela. Tumama ang pagkakahawak at namula ang balat nito. Bitawan mo ang braso ko, ani Isabela sa isang malumanay, ngunit matatag na tinig, isang uri ng boses na kayang patigilin kahit ang pinakadelikadong lalaki. Ngayon na! O kung hindi, panguuyam ni Francisco, lalo pang hinigpitan ng hawak. Tatawag ka ng pulis? Alam mo ba kung sino ang mga kaibigan ko sa presinto? Hindi siya sinagot ni Isabela. Sa halip, pindot niya ang pressure point sa pulso ni Francisco, isang teknik na natutunan niya sa self-defense training. Napasigaw si Francisco at agad siyang binitawan. Baliw ka! Sigaw niya habang hawak ang pulsong masakit. Aggression yan! Idedemanda kita! At idemanda rin kita sa harassment, sagot ni Isabela ng walang alinlangan. Lahat ng tao rito ay nakita ang ginawa mo. Tahimik ang buong kafe. Malalaki ang mata ng mga tao, ilan ay may hawak na cellphone, tahimik na nagre-record ng kaganapan. Isang eksena, isang waitress na matatag na humaharap sa pinakakinatatakutang negosyante sa lungsod. Bruha ka, bulong ni Francisco, sabay harap sa mga bodyguard. Hulihin yan, palayasin niyo yan dito. Lumapit ang dalawang lalaki, hindi gumalaw si Isabela. Kapag hinawakan niyo ko, wika niya ng kalmado, makakakuha kayo ng first-hand tour sa criminal justice system ng Brazil. Natawa si Francisco, nanginginig. Narinig niyo yon, nagtatangka siyang manakot, natatakot nako. Hindi ito pananakot, sagot niya habang inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Preba ito. Nagre-record ako mula pa nang pumasok ka, lahat ng pananakot mo, galit mo, at tangkang pananakit, nakasave na. Namutla si Francisco, tinitigan ng cellphone na parang armas. Set up to, plano mo to? Oo, sagot ni Isabela matatag. Alam kong babalik ka para gumanti. Ganyan ang ginagawa ng mga duwag. Duwag? Muling sumigaw si Francisco. At lalapitan sana siya pero biglang napatigil nang makita niyang nakarecord pa rin ang video. Akala mo duwag ako? Sigurado ako, sagot ni Isabela, kalmado pa rin. Ang lalaking nambubuli ng empleyado para magmukhang makapangyarihan ay duwag. Ang lalaking may bodyguard para takutin ang babae ay duwag. At ang lalaking sumisigaw dahil wala siyang tunay na kapangyarihan, siya ang pinakamalaking duwag sa lahat. Bawat salita ay parang suntok sa mukha. Napatingin si Francisco sa paligid. May mga cellphone pa ring nakatutok. May ilang nakangiti. Ang iba, nagbubulungan, natutuwa. Unti-unting gumuho ang imperyo ng takot niya, napapalitan ng halakhak at pag-aalangan. Gusto mo ng giyera?
Bulong niya galit na galit. Sige, simulan natin. Dahil ngayon, may giyera ka na. Sisiraan kita, pati pamilya mo, lahat ng mahal mo, mariing banta ni Francisco. Subukan mo, tugon ni Isabela. Muling inuulit ang sinabi niya kahapon. Ngayon ay mas matapang, hindi na hamon, kundi babala. Nang mapansing hindi na umuubra ang galit niya, nagpalit ng taktika si Francisco. Hinugot niya ang mamahaling pitakang gawa sa balat at inilabas ang isang makapal na bungkos ng salapi. Kita mo to? Ani niya iwinawagayway ang pera sa harap ng mukha ni Isabela. 5,000 reais yan. Malamang mas malaki pa sa sahod mong 3 buwan sa baratong kafe na to. Tiningnan ni Isabela ang pera, punong-puno ng pagkasuklam. At ngisi ni Francisco, ibibigay ko to lahat. Ngayon din, basta lumuhod ka at humingi ng tawad. Aminin mong mali ka at iyo na to. Akala niya natagpuan na niya ang kahinaan nito. Akala niya nabili na niya si Isabela. Ibulsa mo ang pera mo, sagot ni Isabela habang patuloy sa pagpupunas ng mesa. Kakailanganin mo yan para sa mga bayarin sa korte. Napatigil si Francisco. Sa mundo niya, pera ang solusyon sa lahat. Sigurado siya na ang mga may hirap ay may presyo. Sige, 10,000! Sigaw niya. Sabay hagis pa ng mas maraming pera sa mesa na parang tira-tirang pagkain. 10,000 reais? Talagang tinatanggihan mo to? Hindi ako baliw, sagot ni Isabela. Tumigil at tumingin sa kanya. Pero hindi ko ibinibenta ang dignidad ko. Dignidad? Tawa ni Francisco, malakas, mapanlait. Ikaw, isang waitress sa third-rate na cafe, anong dignidad? Hindi nakakabayad ng renta ang dignidad. Pero meron ako niyan, malamig niyang tugon, na hindi ko masasabing meron ka rin. At iyon na ang tuluyang gumiba sa ego ni Francisco. Sumabog siya sa galit. Hinampas niya ang isang upuan sa pader. Pumutok ang tunog, nagkabitak ang kahoy at nabaluktot ang bakal. Tama na! Sigaw niyang tila nawalan na ng bait. Sisiraan ko ang kafe na to. Didiin ko kayong lahat, hindi tatagal ang lugar na to sa araw na to. Mr. Francisco, pakiusap, halos lumuhod si Antonio. Wag na po tayong umabot sa ganyan. Tinatanggal ko na siya. Ngayon na, kalma lang po tayo. Wala kang tatanggalin, sigaw ni Isabela biglang humarap kay Antonio. Hindi mo ako pwedeng tanggalin dahil lamang ipinagtanggol ko ang katrabaho ko. Isa pa, hindi naman ikaw ang may-ari. Hindi mo ako pwedeng utusan. Balik sigaw ni Antonio desperado. Ako ang manager dito. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili o hindi. Hindi, sagot ng isang malamig pero autoritatibong tinig mula sa pintuan ng kafe. Sabay-sabay silang napalingon. Isang lalaking nasa 60 ang pumasok, matangkad, elegante, naka-dark suit. Ang buhok niyang puti ay tila simbolo ng karunungan. Tahimik ang kanyang paglakad pero makapangyarihan ang presensya. Sino ka? Inis na tanong ni Francisco. Isang taong ayaw ng kaguluhan sa sarili niyang kafe, sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumapit sa gitna. Nang lumiwanag ang mukha ng lalaki, nanlaki ang mata ni Francisco. Ikaw ang general manager? Sakto, gusto kong matanggal ang bastos na waitress na yan ngayon din. Tumingin ang lalaki kay Isabela, hindi mabasa ang ekspresyon. At bakit ko siya dapat tanggalin? Kalmado niyang tanong. Ininsulto niya ako, sigaw ni Francisco. Inatake ako, tinanggihan ang alok ko. Bastos! Walang respeto! Ganun ba? Sagot ng lalaki, nakatuon pa rin ang tingin kay Isabela. At ano sa tingin mo ang dapat niyang lugar? Lugar niya, sagot ni Francisco, kumpiyansang kumpiyansa. Lugar niya ay maglingkod sa kagaya ko, may respeto, walang reklamo, magsilbi lang, hindi pwedeng sumagot-sagot. Tanging sagot ng lalaki habang lumalapit kay Isabela. At ikaw, ano ang masasabi mo? Huminga ng malalim si Isabela. Ipinaglaban ko ang kasamahan kong pinapahiya. Tumanggi akong tratuhin na parang wala akong halaga.
Kung yon ang dahilan ng pagtanggal sa akin, lalabas akong taas noo. Tumango ang lalaki, tila nag-iisip, kawili-wili, napakakawili-wili. Kaya, tanong ni Francisco, naiinip, tatanggalin mo ba siya o hindi? Kapag hindi, isasara ko ang kafe na to. Sa wakas, hinarap siya ng lalaki, kalmado pero nakakakilabot ang aura. Masama ang balita ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Francisco, hindi ko pwedeng tanggalin ang anak ko. Tahimik, lubos, parang natigil ang mundo. Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Francisco. Sabi ko, ulit ng lalaki, sabay patong ng kamay sa balikat ni Isabela, hindi ko pwedeng tanggalin ang anak ko. Hi Dad! Nakangiting bati ni Isabela. Solid ang first day ko, no? Namutla si Francisco. Ang babaeng binantaan, ininsulto, sinubukang suhulan at hawakan sa braso, anak ng mismong may-ari. At pinanood ito ng buong kafe habang nakarecord ang bawat segundo. Dad, ani Isabela, marami akong natutunan ngayong araw, lalo na kung paanong ang ilang tao ay trumatrato sa mga manggagawa. Sigurado ako, sagot ng ama niya, ngayon ay may apoy sa mga mata habang tinititigan si Francisco. Nagsimulang pawisan si Francisco, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam, kung alam ko lang, eksakto, putol ni Isabela. Kung alam mong anak ako ng may-ari, tratuhin mo sana ako ng may respeto, kasi respeto lang ang ibinibigay mo sa mga taong may kapangyarihan. Napatingin siya sa paligid, walang sumasalo sa kanya, wala na ang mga bodyguard. Si Antonio ay parang estatwa, at ang mga customer tuloy ang pagre-record. Isang lalaking dating kinatatakutan, ngayoy pinagtatawanan. May paliwanag ako, pilit ng ngiti ni Francisco. Hindi mo naiintindihan, lahat ito ay miscommunication. Miscommunication? Ulit ni Roberto habang palapit, paki-explain. Pinaasa niya ako, ininis niya ako. Ilang taon na akong customer dito. Nagbabayad ako ng maayos. Karapat-dapat akong igalang. Pero trumato siya sa akin na parang basura. Basura? Ulit ni Roberto habang umiikot sa paligid ni Francisco. Ano bang trato ang inaasahan mo? Magalang, masunurin, tulad ng trato ng empleyado sa VIP customer. Tumigil si Roberto at tinitigan siya. Masunurin, interesanting salita yan. Lumapit si Isabela sa tabi ng ama, hawak ang kanyang cellphone. Gusto mo bang marinig kung paano tratuhin ng VIP customer ang staff? Tanong niya, saka pinindot ang play. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang boses ni Francisco. Pulutin mo yung kalat gamit ang bibig mo, parang aso ka. Tumahimik ang buong kafe, walang gumagalaw. Nanginig ang panga ni Roberto, ang mga kamay kasabay na humigpit. Napalingon ang lahat kay Francisco. May takot, pagkasuklam at galit sa mga mata. Out of context yan, pilit ni Francisco, boses nanginginig. May kalat siya, pinagsabihan ko lang, matigas lang ang tono, yon lang yon. Matigas? Malamig na ulit ni Roberto. Pagtawag sa staff ng hayop ay pagiging matigas lang ba para sa'yo? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bulong ni Francisco, umatras. Hindi niya naintindihan yung tono ko. Pero hindi pa tapos si Isabela. Pinindot niya ang isa pang clip at muli umalingaw-ngaw ang boses ni Francisco sa buong kafe. Kaya kayo naghihirap buong buhay niyo, ni hindi niyo alam kung paano gawin ang simpleng trabaho, sigaw ni Francisco, punong-puno ng galit. Misunderstanding din ba yon? Tanong ni Roberto, dahan-dahang lumapit kay Francisco. Ang kanyang boses ay kalmado pero tila babala. Ako, stress lang ako, bulong ni Francisco. Pilit ipinagtatanggol ang sarili, pero palamya ng palamya ang bawat sagot. Masama lang ang araw ko. Lahat tayo may masamang araw, tugon ni Roberto tumango. Pero hindi lahat ay ibinubuntun sa pag-apak sa inosenteng tao. Lumapit si Monica, ang barista na pinahiya ni Francisco. Balot ng benda ang kamay mula sa sugat ng nabasag na mangkok ng asukal.
Mr. Roberto, mahina niyang sabi, nanginginig, pwede po ba akong magsalita? Siyempre, Monica, malaya kang magsalita. Hindi lang kahapon niya ako pinahiya, simulang wika niya habang dumadaloy ang luha. 3 taon na siyang bumabalik dito at tinatrato niya akong parang wala akong halaga. Tinatawag niya akong tanga, walang silbi. 2 beses niya akong sinabuyan ng mainit na kape. Kasinungalingan yan, sigaw ni Francisco, pero halatang desperado ang tono niya, hindi kumbinsido kahit siya. Sinabuyan ka niya ng kape? Tanong ni Roberto, hindi man lang lumingon kay Francisco. Opo, sir, sagot ni Monica habang umiiyak. Minsan daw masyadong mainit, minsan naman masyadong malamig. Wala daw akong ginagawa ng tama, pero kailangan ko ng sahod. Mag-isa kong binubuhay ang 2 anak ko. Ang tapang ni Monica ay nagbukas ng pintuan para sa iba. Lumapit si Rodrigo, isang 18 anyos na barista. Nangangatog ang tinig niya, pero hindi siya umatras. Ako rin po, sabi niya. Pinahiya niya ako nung 1 buwan. Tinawag niya akong walang silbi kasi natagalan ako sa paggawa ng cappuccino. Sabi niya, hindi daw ako karapat-dapat kahit maglinis ng kubeta. Kasinungalingan! Sigaw ni Francisco. Ngayon ay ramdam na niyang pinapaligiran na siya. Lahat kayo nagkakaisa para siraan ako. Sumunod si Maricel, 30 anyos na cashier na part-time student. May kwento rin ako, sabi niya ng matatag. Nang malaman niyang nag-aaral ako, tinawag niya akong walang kwentang college girl. Sabi niya, ang kagaya ko dapat tumigil na sa pangarap at magpasalamat na lang na nakakapagserbisyo ng kape. Tahimik lang si Roberto nakikinig. Sa bawat patotoo, lumalim ang ekspresyon niya. Si Francisco ay tuloy-tuloy sa pagtanggi, pero masyado nang malinaw ang mga detalye. Makinig ka, Mr. Garcia, wika ni Roberto. Formal pero malamig ang boses niya, sapat para tumigas ang katawan ni Francisco. Hindi aksidente ang pagpasok ng anak ko rito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Francisco litong-lito. Gumagawa siya ng pananaliksik, paliwanag ni Roberto habang lumalapit kay Isabela. Pinag-aaralan niya kung paano tratuhin ang mga empleyado, kung ano ang kultura sa loob at kung paano umasta ang mga customer kapag iniisip nilang walang importanteng nanonood. Namutla si Francisco. Pananaliksik? Anong klaseng pananaliksik? Yung klase ng pananaliksik na nagdodokumento ng pang-aabuso, sagot ni Isabela, bahagyang tinaas ang cellphone. 3 linggong pagre-record. Lahat ng mura, lahat ng pagbabanta, lahat ng pag-apak sa dangal ng tao. Patibong to, sigaw ni Francisco, pero ngayon ay mas takot na kaysa galit. Trinap niyo ako para pabagsakin. Kung patibong ito, sana may nagtulak sa'yo para gawin yan, sagot ni Roberto. Pero ikaw mismo ang gumawa niyan. Walang nagtulak sa'yo kundi sarili mong ugali. At doon na nagsalita si Antonio, ang manager ng cafe na nanahimik buong oras. Mr. Roberto, alam kong masama ang trato niya sa staff natin, aminado niyang sabi habang nakatungo. Pero inisip kong mas ligtas ng huwag makialam. Bakit, mariing tanong ni Roberto? Kasi malakas siyang gumastos dito. Dinadala niya ang mga kliyente niya. Nakakaakit siya ng mga makapangyarihan. Inisip kong maganda para sa negosyo. Para sa negosyo? Ulit ni Roberto gulat. Akala mo ang pagpayag sa pang-aabuso ay mabuti para sa negosyo? Nagkamali po ako, sir. Patawad. Umiling si Roberto mabagal at mabigat. Antonio, tanggal ka na, hindi dahil sa laki ng ginagastos ng lalaking to, kundi dahil pinayagan mong pahirapan ang mga empleyado ko. Namutla si Antonio pero hindi na umangal. Alam niyang nabigo siya, hindi lang bilang manager, kundi bilang tao. Teka lang, sigaw ni Francisco, pilit umaabante. Kung tinatanggal mo ang manager mo, ibig sabihin umamin kang pangit ang serbisyo. Patunay diyan na may karapatan akong magreklamo. Tiningnan siya ni Roberto na para bang insekto. Ang tanging pagkakamali rito ay ang hayaan kang pumasok pa sa kafe ko. Lalaki akong customer!
May karapatan akong magreklamo kung pangit ang serbisyo, sigaw ni Francisco. Bumalik ang yabang sa boses. Magreklamo? Oo, sagot ni Isabela habang lumalapit ng may tiwala sa sarili. Pero ang manginsulto, hindi. Ang sumigaw, hindi. Ang paiyakin ng empleyado, hindi kailanman. Masaselan kayong lahat, sigaw ni Francisco desperado. Mga mahihinang snowflakes. Noong panahon ko, marunong rumispeto ang mga empleyado sa kanilang boss. Sigaw ni Francisco, pilit kumakapit sa kahit anong pwedeng ibalik ang kontrol. Panahon mo? Ani Roberto sabay ngisi, pero malamig, walang bahid ng aliw. Anong era ang tinutukoy mo? Panahon ng alipin? Kasi ang mga empleyado, hindi alipin, Mr. Garcia. Nagpalingalinga si Francisco sa kafe. Lahat ng customer ay nakatitig sa kanya nang may pagkasuklam. Ang ilan patuloy pa rin sa pagre-record. Unti-unting gumuho ang imahe niya. Bawat segundo, lalong wasak. Sige na nga, sigaw niya, itinataas ang kamay na parang sumusuko. Panalo na kayo, sorry na. Titigil na ako sa pagmamaltrato sa staff. Ang paghingi ng tawad ay hindi nakakaalis ng taon-taong pang-aabusong psikolohikal. Malamig na sagot ni Roberto. Anong gusto niyong gawin ko? Pera? Sigaw ni Francisco sabay hugot muli ng wallet. Magbabayad ako, sabihin niyo lang ang halaga. Anong gusto ko ulit ni Roberto habang papalabas? Gusto kong umalis ka at ayokong bumalik ka pa kailanman. Kailanman? Halos hindi makapaniwala si Francisco. Permanente kang bawal sa kahit anong aroma grounds branch. Malinaw na pahayag ni Roberto. Siniguradong maririnig ng lahat. Ipapadala ang litrato mo sa bawat branch. At kung tumapak ka muli sa alinman sa mga kafe namin, tatawagin agad ang pulis. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin, sigaw ni Francisco. Ngayon ay talagang natataranta. Idedemanda ko kayo. Sisirain ko tong negosyo niyo. Subukan mo, sagot ni Isabela. Ang boses ay matalim at matatag. Isang linya na naging trademark na niya. Pero bago yan, dagdag niya, kami ang magdedemanda sa iyo. Demanda? Dahil saan? Harassment sa lugar ng trabaho, psikolohikal na pinsala, pag-abala sa publiko, tangka sa pananakit, ani Roberto, kalmado at eksakto. Kumpleto kami sa recordings. May mga saksi, may ebidensya kami. Napako si Francisco sa katahimikan. Sa unang pagkakataon tunay niyang naintindihan, talo na siya. Wala nang backup plan, wala nang kapangyarihan, wala nang halagang sapat para ayusin ito. Pagsisisihan niyo to, bulong niya pero mahina, parang pag-ungol ng natalo, hindi pagbabanta. Hindi, sagot ni Isabela buong tapang. Ikaw ang magsisisi kapag na-realize mong ang kalupitan ay may kapalit. Tiningnan ni Francisco ang paligid sa huling pagkakataon. Ang mga empleyadong dating tinatakot niya, ngayon ay nakatindig. Hindi na natatakot. Ang mga customer dating walang pakialam, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang basurang tinapon. Lahat ay gumuho. Hindi pa ito tapos, bulong niya habang papalabas. Tapos na to, sagot ni Roberto, sabay hawak sa pinto, parang isang pinal na hatol. At isa pa, dahan-dahang lumingon si Francisco. Ano na naman? Sisiguraduhin kong lahat ng may negosyo sa lungsod na to ay malalaman kung paano mo tratuhin ang mga manggagawa. Masasanay kang uminom ng kape, mag-isa sa bahay. Ngayon, hindi na niya sinarado ang pinto. Hindi na siya sumigaw. Lumabas na lang siya. Talo, kahiya-hiya, at alam niyang mas matindi pa ang darating. Sa loob na natiling tahimik ang kafe hanggang sa may pumalakpak. Sumunod ang isa pa at isa pa hanggang sa buong kafe ay napuno ng palakpakan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng takot, naramdaman ng staff na sila ay nakikita at protektado. Salamat po, Mr. Roberto, bulong ni Monica, luha ng kaginhawaan ang bumuhos. Salamat sa pagpanig sa amin. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Roberto habang tinitingnan si Isabela ng may pagmamalaki. Matagal na kayong karapat-dapat sa respeto. Ngumiti si Isabela.
tapos na ang misyon. Pero sa puso niya, alam niyang hindi pa ito tapos. Dahil si Francisco Garcia ay hindi ang tipo ng taong tahimik na umaalis. 3 araw ang lumipas sa maluwag at mamahaling opisina ni Francisco Garcia, malayo sa palakpakan at hustisya ng kafe, hindi pa siya tapos. Mainit pa rin sa kanyang dibdib ang kahihiyan. Pero ngayon, naging galit na ito. Nasa likod ng polished na desk, binubuklat ang mga dokumento, tumatawag, pinaplano ang unang hakbang para ibagsak si Roberto Reyes at ang suwail niyang anak. Akala nila nanalo na sila, mga tanga, bulong niya sa sarili. 20 taon niyang pinino ang larangan ng maduming negosyo. May koneksyon siya, may pera, at wala na siyang konsensya. Colonel Bautista, sabi niya sa telepono, tinatawagan ang isang opisyal na may koneksyon sa City Hall. May cafe sa Palmira Street, Aroma M. Grouse. Pakiramdam ko, baka hindi sila sumusunod sa health code. Francisco, kaibigan ko, sagot ng kalmadong tinig. Kung gusto mong may tumingin, ayos lang. Pero alam mo naman, walang libre. 5,000 kung may makita kang seryosong paglabag. 10,000 kung masara mo sila ng kahit 1 linggo, sagot ni Francisco, walang alinlangan. Ayos, asahan mong may inspeksyon bukas ng umaga, sagot ng koronel. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti si Francisco. Ganito gumagana ang kapangyarihan, hindi sa pagsigaw, hindi sa pagbabanta, kundi sa tahimik maruming pera. At ang health inspection ay simula pa lang. Tumawag siya muli kay Leonardo, isang supplier ng kape sa rehiyon. Leonardo, kailangan ko ng pabor. Itigil mo ang pag-deliver ng beans sa Aroma M. Grouse. Gamit ka na lang ng kahit anong dahilan. Pero maayos silang kliyente, Francisco. Laging on time magbayad, walang problema. Bibigay ako ng 20,000 reais, sagot ni Francisco, matalim at diretsyo. Siguraduhin mo lang na walang beans na dumating sa kanila sa loob ng 2 linggo. 20? Ulit ni Leonardo gulat. Seryosong alok yan. Sabihin ko na lang na may delay sa supplier namin. Alok ni Leonardo sa tawag, may alinlangan ng tono. Perpekto, sagot ni Francisco. At kung kilala mo pa ang ibang vendor nila, gamitin mo rin ang parehong dahilan. May dagdag na bayad sa sinumang tutulong. Bago magtanghali, nakabuo na si Francisco ng buong operasyon ng sabotahe laban sa kafe, mula sa health inspection, logistics, hanggang sa pagsasara ng parking lot malapit sa kafe. Salamat sa isang pabor mula sa koneksyon sa traffic department. Pero ang pinakamarahas niyang hakbang, paparating pa lang. Kinahapunan, ipinarada ni Francisco ang mamahaling sasakyan sa tapat ng Aroma M. Grouse at tahimik na nagmamasid. Kilala niya ang mga mukha ng empleyado. Alam din niyang marami sa kanila ay kapos sa buhay, mga taong madalas may presyo. Hindi siya naghintay ng matagal. Sa wakas, nakita niya si Antonio, ang dating manager na napatalsik dahil sa kanya. Kakagaling lang nito sa isang job interview, pagod, tuliro at halatang desperado. Antonio, tawag ni Francisco habang bumababa sa kotse. Natigilan si Antonio. Mr. Francisco, anong ginagawa niyo rito? Tutulong ako, sagot ni Francisco, gamit ang madulas at mapagkunwaring boses. Alam kong wala kang trabaho. Alam kong may pamilya kang pinapakain. Hinugot niya mula sa loob ng blazer ang isang makapal na sobre. 15,000 reais, sa'yo to. Ang kailangan mo lang ay maghasik ng kaunting gulo sa kafe. Tinitigan ni Antonio ang sobre na parang isang delikadong bagay. Anong klaseng gulo? Wala namang malala, sagot ni Francisco, tila napakaayos. Basagin mo ang ilang pinggan, matapunan mo ng kape ang ilang customer, ikalat mong hindi sariwa ang pagkain nila. Alam mo na parang ginagawa ng bitter na dating empleyado. Pero hindi na ako nagtatrabaho doon, sagot ni Antonio, tila humihingi ng dahilan para tumanggi. Paano ko gagawin yan?
May mga kaibigan ka pa rin doon, sagot ni Francisco. Kumbinsihin mo ang 2 o 3 sa kanila. Hatiin niyo ang bayad. Madali lang yan. Nag-alinlangan si Antonio. Tumingin siya sa sobre tapos sa pinto ng kafe. 15,000. Mas malaki pa sa kinita niya nitong mga nakaraang buwan. Mga maliit lang na aksidente. Tanong niya, halos kumbinsido na. Wala nang iba, sakto lang para magmukhang magulo ang kafe, tango ni Francisco. Kapag may problema na sila, mapipilitan silang lumapit uli sa akin. Inabot niya muli ang sobre. Isipin mo ang pamilya mo, Antonio, kung anong magagawa ng perang ito para sa kanila. Nanginginig ang kamay, tinanggap ni Antonio ang sobre. Paano ko malalaman kung totoo kang magbabayad pa ng natitira? Kasi gusto kong magpadala ng mensahe, sagot ni Francisco, na ang pagsuway sa akin ay may kabayaran at ikaw ang magdadala ng mensahe. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, 5 inspektor mula sa Municipal Health Department ang dumating sa kafe. Hindi sila para uminom ng kape. May natanggap kaming anonymous complaint tungkol sa mga seryosong health violations, sabi ng lead inspector. Walang emosyon ang tono. Napaangat ng tingin si Roberto na noon ay nag-aayos ng inventory. Anong klaseng paglabag? Mahigpit ang protocol namin sa kalinisan. Yan ang aalamin namin. Pwede kayong manatiling bukas, pero huwag kayong makialam. Sa loob ng 2 oras, binaliktad ng team ang buong kafe. Ginamitan ng magnifying lens ang mga kagamitan. Kinuhanan ng litrato ang mga malilinis na shelf na para bang ebidensya ng krimen. Kinagisna ng mga clipboard puno ng notas. Halatang halata, hindi ito normal na inspeksyon. Ito'y paninira, pero wala nang magawa si Roberto kundi makipagtulungan at maghintay. Dad, bulong ni Isabela habang nanonood sa mga inspektor na inaalog ang isang perpektong ayos na shelf. Witch hunt to. Naghahanap lang sila ng dahilan. Alam ko, sagot niya. May pakanan ito. Si Francisco, sagot ni Isabela, walang pag-aalinlangan. Malamang, pero tignan natin hanggang saan ang kaya niya. Sa kabilang kalsada, pinapanood ni Francisco ang lahat mula sa loob ng kanyang sasakyan, umiinom ng espresso. Phase 1, matagumpay. Nagmukhang crime scene ang cafe. Lahat ng customer na lalapit ay biglang umaatras, ayaw pumasok sa lugar na parang may iskandalo. Ang chismis, kumalat, may mali sa aroma grounds. Phase 2, nagsimula na. Bandang tanghali, tumunog ang telepono ni Roberto, ang kanilang pangunahing kape bean supplier. Nagkaaberya po ang equipment namin. Hindi po madedeliver ang orders ngayong linggo, sabi ng boses. Flat, rehearsed. 15 minuto ang lumipas, tumawag naman ang milk supplier. Parehong dahilan. Sumunod ang sugar supplier. Dad, hindi tumalas, ani Isabela habang pinapanood ang pagbitaw ng telepono ni Roberto. Halatang balisa. Isa itong atake. Sobrang sabay-sabay, may nagmamanipula, tugon ni Roberto. Sabay silang nagsabi si Francisco. Mula sa mesa malapit sa kanila, narinig ni Monica ang usapan at napatingin ng may kaba. Makakahanap tayo ng paraan, ani Roberto sa team. Maghahanap ako ng backup suppliers. Hindi tayo bibigay ng ganito lang. Ngunit si Francisco, wala pa sa kalahati. Kinahapunan, pumasok si Antonio sa cafe bilang karaniwang customer. Hindi siya nag-iisa, 2 dating katrabaho ang sumunod, kapwa rin walang trabaho. Umupo ang 3 sa magkakahiwalay na mesa. Umorder ng kape, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Tandaan ang plano, bulong ni Antonio. Tumango ang 2. Panahon na para gumawa ng gulo. Sakto lang para magmukhang nagkakagulo sa loob mismo ng kafe. Maliit lang na mga aksidente, wag yung makatawag pansin, bulong ni Antonio. Ilang minuto pa lang, naganap na ang unang aksidente.
isa sa mga lalaki sa malapit na mesa ay biglang ibinuhos ang isang buong tasa ng mainit na kape sa sahig, ilang pulgada lang mula sa ibang customer. "Grabe, ang dulas ng sahig na to," sabi niya ng malakas, teatrikal ang tono. "Halos nadulas ako." Sumunod agad ang pangalawang eksena. Uminom ng kaunti si Antonio mula sa tasa niya at kunway na duwal. "Tong gatas, may kakaibang lasa, amoy panis, di ba?" Namula si Rodrigo, ang batang barista na gumawa ng inumin. "Sir, bagong bukas po yan ngayong umaga. Siguradong sariwa." "Ewan ko iho. Baka gusto mong i-double check yan," sagot ni Antonio, sapat na lakas ng boses para mapatingin ang ibang customer sa kani-kanilang inumin. Pagkatapos, dumating ang pinakamasahol. Isa sa mga tauhan ni Antonio ay maingat na naglabas ng maikling hibla ng buhok mula sa bulsa at itinago ito sa sariling sandwich. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ito at sumigaw. "Kadiri, may buhok sa pagkain ko. Anong klaseng kalinisan meron kayo rito?" Natahimik ang kafe. Tumigil ang mga customer sa pagkain. Ilan ang agad na tumigil sa pag-order. May mga umalis nang hindi nagbabayad. "Pasensya na po, sir," sabi ni Maricel. Pilit nilulutas ang sitwasyon. "Gagawa po kami agad ng panibago." "Hindi na kailangan. Ire-report ko kayo sa health department," sigaw ng lalaki. Sinisiguradong lahat ay nakatingin. Sa kabilang dako ng kafe, pinanood ni Isabela ang buong gulo. Ang pagbuhos ng kape, ang reklamo sa gatas, ang buhok sa pagkain, lahat ay masyadong sabay-sabay para maging totoo. "Monica," bulong niya, "kilala mo ba yung tatlong lalaking nakaupo malapit sa bintana?" Tumingin si Monica. "Yung nasa gitna, si Antonio yon, dating manager dito. Natanggal siya nung isang linggo." "So bakit nandito ang dating manager na parang customer pero halatang may gustong gawin?" Nakasimangot si Monica. "Ngayon mo lang binanggit." "Oo nga, kakaiba nga yan." Dumating si Roberto. "Anong nangyayari?" bitanong niya. "Dad," sagot ni Isabela, "hindi sila nandito para kumain. Nandito sila para manggulo." "Sigurado ako." Tinitigan ni Roberto ang mga lalaki. "May nagpapunta sa kanila. Ipupusta ko ang trabaho ko at alam ko na kung sino." Ito na ang sabotahin na banta ni Francisco. Ang hindi niya alam, may nakakabasa na sa galaw niya. Hindi basta waitress si Isabela. May background siya sa business administration at nursing. Marunong siyang tumingin ng pattern. Alam niya kung paano makakita ng manipulasyon kahit pa nakatago. "Dad, kailangan mo akong pagkatiwalaan," sabi niya habang inaalis ang apron. "Anak, mag-iingat ka. Baka gumulo to." "Kaya ko to." Lumapit siya sa mesa ng tatlong saboteur. Nakangiti, kalma, pero matatag. "Excuse me," ani Isabela, "may maitutulong ba ako?" Napatingin si Antonio, halatang kabado. Naalala niya ang araw na pinatigil siya ni Isabela. "Wala na, aalis na rin kami," mahina niyang sagot. "Buti naman," tugon ni Isabela, "kasi medyo awkward kung ipapaliwanag ko sa buong kafe na bayad kayong tatlo para manggulo." Tahimik. Nagkatinginan ang tatlo, halatang natataranta. "Anong sinasabi mo?" Kunwaring inosente ang isa. "Alam ko ang hitsura ng masamang pag-arte. At kayo, pangit na artista." "Teka lang, customer lang kami." "Hindi," putol ni Isabela. "Ang totoong customer hindi nagtatanim ng buhok sa sandwich. Hindi sinasadya ang pagbuhos ng kape at walang dating empleyado ang basta na lang babalik dito para mag-lunch isang linggo matapos matanggal. Wala na silang lusot. At alam nila ito. Alis kayo ngayon, anya kalma pero matatag, at sasabihin niyo sa nagbayad sa inyo, hindi ito umubra. Alam na namin ang ginagawa niya. Walang salitang binitiwan pa. Tumayo ang tatlo at lumabas. Bit-bit ang kahihiyan. Bigo ang unang sabotahe ni Francisco. Pero hindi pa niya alam iyon. At habang bumabalik na sa kaayusan ng kafe, si Francisco ay naghahanda na ng mas matinding hakbang.
Kinabukasan, galit na galit si Francisco pagbangon. Wala pa ring balita mula kay Antonio. Hindi tumatawag, hindi sumasagot. Walang silbi usal niya habang nagsusuot ng mamahaling itim na suit. Kung walang makakagawa nito ng tama, ako na lang. Hindi lang ito parusa para kay Antonio. Gusto niyang makita mismo ang pagbagsak ng kafe. Gusto niyang harapin si Roberto at Isabela habang guguho ang pinaghirapan nila. Gusto niya ng ganti, mainit, personal at buo. 10:10 ng umaga, dumating siya sa Aroma M. Grounds, handa nang panoorin itong magkaabo. Rush hour iyon. Ipinarada ni Francisco ang kanyang mamahaling kotse sa tapat ng kafe, umaasang masaksihan ng resulta ng kanyang sabotahe, kaguluhan, takot at mga empleyadong desperadong isalba ang sitwasyon. Pero ang nakita niya, normal lang ang lahat. Tuloy-tuloy ang pasok at labas ng mga customer, inihahain ng mga inumin. Kalmado ang kilos ng mga barista sa likod ng counter. Anong kalokohan to? Bulong niya, kumukulo sa galit. Paano pa tumatakbo ang kafe na to? Galit na galit siyang bumaba ng sasakyan at tumawid. Pagpasok niya sa Aroma M. Grounds, lahat ng mata ay tumingin sa kanya. Huminto si Monica sa gitna ng pag-steam ng gatas. Natigilan si Rodrigo habang naglilinis. Tumigas si Maricel sa harap ng cashier. Naroon pa rin ang kaba sa presensya niya, pero wala na ang takot. Nasaan si Roberto? Tanong niya, ang boses ay matalim na parang punyal. Tawagin mo siya at ang anak niya, may hindi pa akong natatapos. Profesional si Maricel. Nasa opisina po si Mr. Roberto. Ipapasabi ko po na nandito kayo. Habang naghihintay, inalam ni Francisco kung may kaguluhan sa kafe. Wala. Kumpleto ang supplies, malinis ang sahig, maayos ang makina, masaya ang mga customer. Walang krisis, walang sira, walang epekto. Lumabas si Roberto, kalmado at kontrolado. Magandang umaga, Mr. Garcia, wika niya. Ano pong maipaglilingkod namin? Paanong gumagana pa tong lugar na to? Sigaw ni Francisco, nanginginig sa galit. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa inyo, paanong bukas pa kayo? Hindi ko po alam ang tinutukoy ninyo. Tugon ni Roberto, hindi mabasa ang mukha. Kung tungkol po sa inspeksyon at delay kahapon, oo, may kaunting abala. Pero kinaya naman namin. Kinaya? Lalong lumakas ang boses ni Francisco. Hindi kayo dapat nakabangon agad! Dumating si Isabela, ayos ang apron, kalmado ang anyo. Magandang umaga, Mr. Garcia. Kape po kayo? Kape, gusto ko ng katotohanan. Sigaw niya, nawawalan na ng kontrol. Nasaan si Antonio? Nasaan ang sabotahe na binayaran ko ng 15,000? Nagkatinginan si Isabela at Roberto. Nang hindi sinasadya, inilantad ni Francisco ang sarili, malakas at malinaw. Mr. Garcia, ani Roberto, kung may binayaran kang 15,000, mukhang naloko ka. Naloko? Tawa ni Francisco. Hindi, inarkila ko yung hangal na yon para manggulo. Inarkila mo siya para guluhin kami, ulit ni Isabela, kunway nagulat. Ibig mong sabihin, gumawa ng gulo, takutin ang customer, magkunwaring may problema? Tumango si Francisco, galit na galit. Oo, at yung suppliers, binayaran ko rin, pati yung inspectors, pati yung parking lot, ako ang may pakana ng lahat. Tahimik ang buong kafe. Tumigil ang mga customer sa pag-inom, may naglabas ng cellphone, may nakikinig, at ngayon kumalat na ang usapan. Tahimik na pinindot ni Isabela ang record sa kanyang phone. At bakit mo ito ginawa? Tanong niya. Dahil pinahiya mo ako, sigaw ni Francisco, namumula ang mukha. Akala mo kung sino ka para suwayin ako. Nakalimutan mong sino ako. So malinaw, ani Roberto, inaamin mong on record na binayaran mo ang opisyal ng gobyerno, tinakot ang suppliers at sinabotahe ang isang maliit na negosyo. Hindi yan illegal kung may pera ka, sigaw ni Francisco.
Actually, ani Isabela, kalmado pa rin. Illegal yan. Bribery, sabotage, at conspiracy yan. Hindi krimen kung kayang bayaran, sigaw ni Francisco. Nangingitim ang leeg sa galit. Bigla, nabasag ang boses niya. Huminto ang paghinga. Hinawakan niya ang dibdib. Ako, nanlaki ang mata niya, nawala ang kulay sa mukha, kumapit sa mesa. Mr. Garcia? Tanong ni Isabela, nag-aalala na ang tono. Ayos ka lang po. Hindi ako. Makahinga ay... Umurong siya, habol ang hininga. Parang may bakal sa dibdib niya. Kumalat ang sakit sa kaliwang braso. Nawala ang linaw ng paningin. Kumapal ang pawis sa noo. Dad, sigaw ni Isabela, mabilis na lumapit. Heart attack siya. Bumigay ang tuhod ni Francisco. Bumulagta siya sa sahig, tumama sa mesa habang bumabagsak. Umalingaw-ngaw ang tunog, may sumigaw. May nabitawang tasa, nagkagulo. Sa isang iglap ang lalaking dumating para wasakin ang kafe ay siya ngayong nakabulagta, hindi makahinga at wala ng kapangyarihan. May tumawag ng ambulansya, sigaw ni Roberto. Pero nakaluhod na si Isabela sa tabi ni Francisco, mabilis at may konsentrasyon. Wala na tayong oras para maghintay, sabi niya habang sinusuri agad ang pulso. Cardiac arrest na siya. Muling bumalik sa kanya ang lahat ng natutunan sa nursing. Bagamat lumipat siya ng career para tumulong sa kafe, hindi kailanman nawala sa kanya ang kaalaman sa medisina. Dad, pakiclear ang lugar, utos niya. Monica, magdala ka ng malilinis na tuwalya. Maricel, tawagan mo agad ang emergency. Sabihin mong cardiac arrest. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Isabela ang damit ni Francisco at itinapat ang mga kamay sa dibdib nito. Nagsimula siyang mag-CPR. Mabilis, malalakas na pagdiin. 30 matatag na compressions, 2 rescue breaths, ulitin, na 1, 2, 3, bilang siya ng malakas. Matatag ang boses, hindi nag-aalinlangan ang ritmo, nakakagulat. Ang taong sinusubukan niyang iligtas ay siya ring pilit gumiba sa pamilya niya, nagsinungaling, nagbayad, nagbanta, at ngayon nasa mga palad niya ang buhay nito, madaling huminto. Sabihin na lang na sinubukan niya, pero hindi sapat ang pagsubok. Walang magtatanong, walang sisisihin, pero hindi ganon si Isabela. Hindi galit ang nagpapalakad sa kanya, hindi siya naniniwala sa paghihiganti. 15, 16, 17. Lalong lumalim ang diin ng kanyang mga kamay. Masakit na ang mga braso niya pero hindi siya tumigil. Isabela, sabi ni Roberto, nakatingin sa anak na walang tigil na lumalaban para sa lalaking pinahirapan sila. Hindi mo kailangang gawin to. Kailangan, Dad, sagot niya habang patuloy sa CPR, kasi ito ang tama. 3 minuto, 4, 5, pero hindi siya tumigil. Sige na, bulong niya habang nagbibigay ng hininga. Hindi ka mamamatay dito, hindi sa kafe ko. Pagdating ng 6 na minuto, biglang bumuga ng hangin si Francisco. Umakyat ang dibdib niya, dumilat ang mga mata, buhay siya. Tiningnan niya ang paligid, malabo, naguguluhan at nakita ang mukha ng babaeng bumuhay sa kanya. Ano? Anong nangyari? Tanong niya mahina. Nagkaroon ka ng heart attack, sagot ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang paghinga. Huminto ang puso mo ng halos 6 na minuto. 6 na minuto. Sapat para matapos ang isang buhay. Sapat din para magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Bakit mo ako iniligtas? Tanong niya, halos maiyak. Dahil yon ang tama, sagot ni Isabela tahimik. Kahit sa lahat ng ginawa ko. Oo, tumango siya. Kahit pa doon. Narinig ang paparating na ambulansya. Ilang sandali pa, pumasok ang paramedic team. Ikaw ang nagligtas sa kanya, sabi ng lead medic. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siya ngayon. Nurse ako noon, sagot ni Isabela. Mapagkumbaba, akala ko hindi ko na ito magagamit dito. Habang inihiga si Francisco sa stretcher, tumingin itong muli kay Isabela. Isabela, bulong niya. Lumapit siya. Salamat, sabi niya. Hindi ko to karapat-dapat. Ngumiti si Isabela bahagya. Lahat may karapatang magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Ang tanong lang,
Anong gagawin mo rito? Inilabas na siya. Tahimik ang kafe. Nagtingin na ng mga tao, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hinawakan ni Roberto ang balikat ng anak. Ikinararangal kita, sabi niya. Bakit? Tanong ni Isabela, pinupunasan ang mga kamay. Kasi kahit may lahat kang dahilan para talikuran siya, pinili mong iligtas siya. Yun na mismo ang nagpapatunay kung sino ka talaga. Tumingin si Isabela sa bintana, pinapanood ang ambulansya habang nawawala sa kalsada. Nagkakamali ang mga tao, wika niya. May maliliit, may malalaki, pero ang buhay ay sagrado. Kahit ano pa ang ginawa nila, karapat-dapat silang magbago. Sa tingin mo magbabago siya? Tanong ni Roberto. Hindi ko alam, sagot niya. Pero ngayon, may pagkakataon na siya. Ang digmaang sinimulan ni Francisco ay nagtapos, hindi sa tagumpay, hindi sa paghihiganti, kundi sa isang gawa ng awa na tuluyang magbabago sa kanila pareho. 3 araw ang lumipas, nasa loob ng isang tahimik na kwarto sa ospital si Francisco, unti-unting bumabangon mula sa heart attack. Ngunit ang sakit sa dibdib ay hindi lang pisikal. May mas malalim, isang katahimikan sa loob ng kanyang puso, isang hindi kilalang tinig na paulit-ulit na bumubulong, pasasalamat. Tunay, mapagpakumbabang pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa 45 taon, hindi siya nagpapasalamat dahil sa pabor o sa perang naibigay o sa mga kontratang napirmahan sa ilalim ng mesa. Ito ay iba. Totoo ito. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Tanong ni Dr. Horacio, ang cardiologist, isang kalmadong lalaki sa edad 50 taon na puno ng malasakit. Mas okay ang katawan, tugon ni Francisco tapat. Pero ang isipan ko, nawawala ako. Hindi ko maipaliwanag. Sa wakas ay aminado si Francisco. Mas mahina na ang boses kaysa dati. Normal lang yan, tugon ni Dr. Horacio habang sinusuri ang heart monitor sa tabi ng kama. Ang mga taong nakaligtas sa seryosong cardiac event ay madalas napapaisip sa buhay nila, swerte ka. Kung hindi agad kumilos ang babaeng yon, wala na sana tayong pag-uusap ngayon. Isabela, bulong ni Francisco, halos hindi makabigkas ang pangalan. O, anak ni Roberto, ayon sa paramedics, perpekto raw ang CPR na ginawa niya. Siya ang literal na bumuhay sa'yo. Tumahimik si Francisco, muling dumagundong sa dibdib niya ang bigat ng katotohanan. Ilang araw lang ang nakaraan, siya ang nagdiriwang ng plano para sirain ang pamilyang yon. Nagbayad siya ng opisyal, nagmanipula ng supplier, nagsugo ng manggugulo, sumigaw ng gulo, ininsulto, at sa huli inamin pa sa publiko ang mga kasalanan. At nang bumagsak ang lahat, kapag ang galit niya ay bumalik sa kanya, si Isabela, ang babaeng sinubukan niyang durugin, ang nagligtas sa kanya. Matapos ang ilang minutong katahimikan, tumingin siya sa doktor. Pwede ba akong tumanggap ng bisita? Oo naman, basta limitado, tango ni Dr. Horacio. Kailangan mong iwasan ang stress at matinding emosyon. May kailangan akong makita, mahalagang mahalaga. Makaraan ng 1 oras, dumating ang kanyang abogado, si Carlos. Bit-bit ang isang bungkos ng papel at may kausap sa telepono. Francisco, wika ni Carlos, halatang gulat. Nang mabalitaan ko ang atake sa puso mo, nabigla ako. Kumusta ka? Nagpapagaling, sagot ni Francisco, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang bagay. Sige, itatala ko. Una, gusto kong kanselahin lahat ng kaso laban sa Aroma M. Grouse. Napakunot noo si Carlos. Lahat, pero malakas ang mga kaso natin. Defamation, damages. Lahat, ulit ni Francisco, matatag ang boses. Okay, ano pa? Gusto kong gumawa ng pahayag na inaako ko ang buong responsibilidad sa lahat ng sabotahe na ginawa ko. Napakurap si Carlos. Alam mong parang sinasabi mong aamin ka sa krimen, di ba? Pwede kang makulong. Siguro dapat lang, sagot ni Francisco nakatingin sa bintana.
45 taon kong inakalang hindi ako matitinag. Akala ko pera lang ang kailangan, na dahil mayaman ako, may karapatan akong tapak-tapakan ng iba. Pero muntik na akong mamatay dahil sa ganung pag-iisip. Hindi mo kailangang isuko ang sarili mo, sagot ni Carlos alarmado. Hindi ito pagsuko, sagot ni Francisco. Ito ang pagiging responsable. Magkaiba yon. Tahimik si Carlos, hindi makapaniwala. At isa pa, dagdag ni Francisco, gusto kong gumawa ng opisyal, notarized na liham ng paghingi ng tawad para kay Roberto Reyes, kay Isabela at sa buong staff ng cafe. Napabuntong hininga si Carlos. Seryoso ka talaga. Seryoso. At gusto ko ring bayaran ng lahat ng naapektuhan. Ang mga empleyadong pinilit kong sirain ang negosyo, ang mga supplier na minanipula ko at kahit anong penalty na natamo nila dahil sa akin. Mahal yan, Francisco, sabi ni Carlos. Mayaman ako, sagot niya. At sa unang pagkakataon gusto kong gamitin to sa bagay na may saysay. Umalis si Carlos sa ospital na umiiling, kalahating hindi makapaniwala, kalahating humahanga. Hindi niya maipaliwanag ang pagbabagong ito, pero susundin niya dahil iyon ang ginagawa ng isang mabuting abogado. Kinabukasan, isang bisita ang dumating na hindi inasahan ni Francisco. Pumasok si Roberto Reyes, may dalang simpleng basket ng prutas, maingat ang kilos. Mr. Garcia, bati ni Roberto mahinahon, kumusta ang lagay mo? Mas mabuti, sagot ni Francisco, hindi maitago ang pagkagulat. At nagulat ako na dumalaw ka. Si Isabela ang may ideya, paliwanag ni Roberto. Sabi niya, walang karapat-dapat na magdusa ng mag-isa. Umupo siya sa tabi ng kama, hindi man malambing ang mukha niya, may dala itong katahimikan at dignidad. Roberto, simula ni Francisco, mabigat ang boses. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa oras mo, pero may kailangan akong sabihin. Nakikinig ako. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Francisco. Totoo ito, hindi dahil takot akong kasuhan, hindi rin dahil may gusto akong makuha, kundi dahil ngayon ko lang talaga naintindihan. Mali ako. Tiningnan siya ni Roberto mabusisi, naghahanap ng senyales ng pagsisinungaling, pero ang nakita niya ay hindi pamilyar kay Francisco, kababaang loob, pagkapahiya, pagsisisi. Mali sa ano? Sa lahat, sagot ni Francisco. Akala ko mas mataas ako dahil sa pera, na dahil may yaman ako, may karapatan akong maliitin ang iba, na ang mga naglilingkod ay natural na alipin. At ano ang nagbago sa paniniwala mong yon? Anak mo, sagot ni Francisco, halos namamaos. Pagkatapos kong aminin na sinubukan kong sirain ang negosyo ninyo, matapos ang lahat ng ginawa ko, nang muntik na akong mamatay sa sarili kong galit, siya pa rin ang nagligtas sa akin. Tumango si Roberto, unti-unting lumambot ang mukha. Ganun talaga si Isabela, sabi niya. Bata pa lang, hindi niya kayang lampasan ang taong nahihirapan ng walang ginagawa. Ipinakita niya sa akin, bulong ni Francisco, may luha sa mata, kung ano talaga ang ibig sabihin ng lakas at wala iyon sa pera. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, bulong ni Francisco. Ito'y tungkol sa integridad, ang paggawa ng tama kahit mahirap. At ngayon, tanong ni Roberto mahinahon. Ngayon, sagot ni Francisco, bahagyang nanginginig ang boses, gusto kong subukang maging mas mabuting tao. Hindi ko alam kung magagawa ko ito ng tama. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ng mga tao. Pero kailangan kong subukan. Tahimik si Roberto sa loob ng ilang sandali, tila tinitimbang ang bawat salita. Mr. Garcia, wika niya sa wakas, ang tunay na pagbabago ay hindi basta-basta nangyayari dahil lang sa isang trauma. Kailangan ito ng oras, kailangan ito ng katapatan. Naiintindihan ko yan, tango ni Francisco, pero ang simpleng kakayahan kong sabihin ito ng malakas, malaking simula na para sa akin.
Naluha ang kanyang mga mata kahit siya mismo nabigla. Roberto, pwede ba akong magtanong? Siyempre, paano mo pinalaki si Isabela na ganyan? Paano mo siya naturuang maging ganun kalakas at kabait? Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa ospital, ngumiti si Roberto. Hindi ko siya tinuruan sa salita, sagot niya. Itinuro ko sa halimbawa, pinanood niya kung paano ko tratuhin ang mga empleyado, kung paano ako humarap sa sigalot, kung paano ako makitungo kahit sa mga mahihirap kausap. Kaya ko? Tanong ni Francisco, may halong kahihiyan. Lalo na sa mga tulad mo, sagot ni Roberto. Palagi kong sinasabi sa kanya, ang pinakamahirap kausapin ay madalas yung pinakamasakit ang dinadala. At naniwala siya. Nakita niya mismo, sagot ni Roberto. Tiningnan kanya, mag-isa, galit, malayo sa lahat. Walang pamilya, walang tunay na kaibigan, naunawaan niya ang kalupitan mo ay hindi lakas, kundi sugat. Nabigla si Francisco sa kirot na naramdaman niya sa lalamunan. Buong buhay niyang nagkunwaring hindi matitinag, pero alam niyang tama si Roberto. Ang yabang niya ay laging naging pader. Isang pader laban sa katotohanang takot siyang harapin ang sarili niyang kawalan. Sa tingin mo, may pag-asa pang magbago ang katulad ko? Naniniwala akong may pag-asa ang kahit sino, sagot ni Roberto. Pero kung totoo ang hangarin, kaya ako naman ang tatanong, nagbabago ka ba dahil totoo ang layunin mo o dahil natatakot ka? Huminga ng malalim si Francisco. Ilang araw ang nakalipas, masasabi kong takot. Pero ngayon, gusto kong magbago kasi gusto kong maging karapat-dapat sa ginawa ng anak mo para sa akin. Tumayo si Roberto at tumango. Kung ganon nagsimula ka na. Pakiusap, habol ni Francisco bago siya makaalis. Sabihin mo kay Isabela na nagpapasalamat ako, higit pa sa kayang ilarawan ng salita. Sasabihin ko, pero mas may halaga kung ikaw mismo ang magsasabi. Sa tingin mo papayag siyang makita ako? Isa lang ang paraan para malaman. Gabi ng araw na iyon, mag-isa si Francisco sa kama ng ospital. Hindi negosyo ang iniisip niya, hindi kita, hindi kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya bilang matanda, iniisip niya ang layunin. Iniisip niya kung anong klaseng tao siya pwedeng maging kung titigil siyang mabuhay para sa kontrol at magsimulang mabuhay ng may habag. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Carlos. Carlos, may isa pa akong gustong ipagawa. Ano na naman? Tanong ni Carlos bahagyang nag-aalangan. Gusto kong magtatag ng foundation para sa mga manggagawang nakakaranas ng abuso sa trabaho. Mga tulad ni na Monica, Rodrigo, Maricel. Foundation? Ulit ni Carlos. Francisco, hindi maliit na bagay yan. Alam ko at idodonate ko ang kalahati ng yaman ko para pondohan ito. Kalahati ng estate mo? Gulat na gulat si Carlos. Sigurado ka bang hindi ka lang tinamaan ng anesthesia? Mas malinaw ang isipan ko ngayon kaysa dati, sagot ni Francisco. At isa pa, ano yon? Gusto kong si Isabela Reyes ang maging presidente ng foundation. Anak ni Roberto? Tanong ni Carlos, hindi makapaniwala. Hindi, matatag na sagot ni Francisco. Ang babaeng nagligtas ng buhay ko at nagturo sa akin kung paano dapat gamitin ang kapangyarihan. Pagkatapos ng tawag, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi ito takot, hindi ito guilt. Ito ay kapayapaan, hindi ang kapayapaang dulot ng kontrol, kundi ang kapayapaang dulot ng paggawa ng tama. Tumingin siya sa labas ng bintana ng ospital, sa lungsod, mga taong naglalakad, nagtatrabaho, nagsusumikap. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdamang nakakataas siya sa kanila. Nararamdaman niyang isa siya sa kanila at doon nagsimula ang tunay na simula. 1 linggo pagkatapos, muling tumayo si Francisco sa harap ng Aroma and Grounds. Pero ngayon, wala siyang dalang galit o kayabangan. Hindi siya naroon para magdikta o magmanipula. Nerbiyoso siya. Nasa kamay niya ang isang sobre. Laman nito ang mga liham,
legal na paghingi ng tawad at mga form ng kompensasyon. Pero higit pa roon, nasa loob din nito ang kanyang intensyon. Pinili niyang bumisita sa kalmadong oras ng hapon upang iwasan ang atensyon. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto, tumunog ang kampanilya, lumingon ang mga ulot, tumigil si Monica sa pagpunas ng counter, tumigil si Rodrigo sa pagbuhos, tumigil si Maricel sa pag-type sa register, agad nila siyang nakilala. Pero ngayon, wala nang takot sa kanilang mga mata, tanging pagkamausisa. Magandang hapon, wika ni Francisco, banayad, magalang. Magandang hapon, Mr. Francisco, sagot ni Monica. Walang pag-aalinlangan sa boses. Kumusta po ang pakiramdam? Tanong niya. Mas mabuti, salamat sa kasama mong nagligtas sa akin, sagot niya may kaunting ngiti. Monica, maari ba akong makausap ka? At sina Rodrigo, Maricel, si Roberto, at kung narito si Isabela? Tumango si Monica. Siyempre, tatawagin ko sila. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na ang grupo sa isang mesa sa likod ng kafe. Sa parehong kafe na ilang linggo lang ang nakalipas, ay pinuno niya ng takot, tensyon at sakit. Ngayon bumalik siya, hindi bilang tirano, kundi bilang isang taong naghahanap ng kapatawaran. Umupo si Francisco sa mesa sa tapat nila, hawak pa rin ang sobre na hindi pa nabubuksan. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang isang taong mas mataas sa iba. Wala nang kayabangan, wala nang entitlement. Isa na lang siyang lalaking humaharap sa mga taong minsan niyang sinaktan. May inihanda sana akong sasabihin, panimula niya, halatang kinakabahan. Pero ngayong nandito na ako, napagtanto kong hindi sapat ang salita. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang ilang dokumento. Una, aniya habang inilalatag ang unang papel sa mesa. Ito ay patunay na binawi ko na ang lahat ng kaso laban sa kafe na ito, pati na rin sa bawat isa sa inyo. Wala nang legal na pagbabanta. Kailanman. Tumango si Roberto, tahimik lang. Pangalawa, patuloy ni Francisco habang inaabot ang isa pang papel. Ito ang aking nakasulat at pinirmahang salaysay. Lahat ng ginawa ko, bawat batas na nilabag ko. Ipinasa ko na ito kahapon sa istasyon ng pulis. Panunuhol, sabotahe, pakikipagsabwatan. Inako ko ang lahat. Napakurap si Isabela. Hindi mo kailangang gawin yon. Pwede kang makasuhan. Kailangan kong gawin, mahina niyang tugon. Buong buhay ko iniiwasan ko ang konsekwensya. Panahon na para harapin ito. Inilatag niya ang ikatlong papel. Ito ang compensation check, 20,000 reais para sa bawat taong nasaktan ko. Pisikal, emosyonal o profesional. Umiling si Rodrigo. Mr. Francisco, hindi namin kailangan ang pera mo. Hindi ito regalo, sagot ni Francisco. Hindi ito tungkol sa pera. Ito'y pagkilala. Pinahirapan ko kayo. Pinahiya. Pinanlakihan ng boses. Pinagdudahan. Ito ang paraan kong bayaran ng isang utang na hindi ko kayang tumbasan. Namumuo ang luha sa mata ni Monica. Nagbago ka na, tunay na nagbago. Sinusubukan ko, aminado ni Francisco, kasi tuwing gigising ako, naiisip ko ang ginawa ni Isabela para sa akin at tinatanong ko ang sarili ko, paano ako magiging karapat-dapat sa kabutihang iyon? Pagkatapos humarap siya kay Isabela na tahimik lang sa buong oras, nakikinig, nagmamasid, nagbabantay. Isabela, wika niya, pwede ba kitang makausap tayong dalawa lang? Tumingin si Isabela sa kanyang ama at tumango ito. Sige, sagot niya. Naglakad sila papunta sa isang tahimik na sulok ng kafe. Doon din kung saan, ilang buwan ang nakalipas, ay sumigaw si Francisco na parang tirano. Ngayon, nakatayo siya ron, humbled. Isabela, panimula niya, nanginginig ang tinig. Alam kong nagpasalamat na ako sa ospital, pero hindi yun sapat. Hindi mo lang ako iniligtas. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na wala ako noon, dahilan para magbago. Nagpasalamat ka na,
Tugon ni Isabela, mabait ang tinig. Hindi mo na kailangang dagdagan pa. Kailangan, iginiit niya. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi pananakot, kundi habag. Ipinaalala mo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. Tinitigan siya ni Isabela. At anong gagawin mo sa natutunan mo? Muling kumuha si Francisco ng isang dokumento. Nagtatag ako ng isang foundation, sabi niya. Tinawag ko itong second chance. Layunin nitong tulungan ang mga manggagawang nakaranas ng pang-aabuso, legal assistance, therapy, reintegration support. Napataas ang kilay ni Isabela. Malaki yan. I-donate ko ang 50% ng kayamanan ko, 52 milyong reais. Napatingin siya kay Francisco, hindi makapaniwala. At gusto kong ikaw ang mamuno nito, dagdag niya, bilang presidente at direktor. Ako? Halos hindi makapaniwalang sagot ni Isabela. Bakit ako? Dahil higit pa ang nagawa mo para sa tao kaysa sa lahat ng milyon ko. May puso ka, may lakas, may paninindigan, at kahit hindi mo patapos ang degree mo, mas mahalaga ang meron ka, puso. Tahimik si Isabela, tinatanggap ang bigat ng alok. Pwede ko bang pag-isipan? Tanong niya. Siyempre, sagot niya, alamin mo lang, hindi ito pabor. Karapat dapat ka rito. Bumalik sila sa mesa kung saan naghihintay ang iba. Tumayo si Francisco at hinarap si Roberto. Mr. Reyes, may hihilingin sana ako. Depende kung ano, tugon ni Roberto, may pag-aalangan. Pahintulot! Sagot ni Francisco, pahintulot na subukang maging mas mabuting tao. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero gusto kong magsimulang muli at gusto kong matuto kung ano ang tunay na trabaho kasama ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong mag-volunteer dito sa cafe, ilang oras kada linggo, walang special treatment. Maglilinis, mag-aayos, magsisiguro na maayos ang lahat. Ilang taon akong nag-uutos ng hindi man lang nakaranas ng aktwal na trabaho. Panahon na para matuto ako. Paano ang negosyo mo? Tanong ni Roberto. Ibinenta ko na. Ginamit ang kalahati para sa foundation. Isang bahagi pa para bayaran ang mga danyos at utang. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, mahinang wika ni Roberto, hindi mo kailangang gawin to. Hindi para sa inyo to, sagot ni Francisco. Para to sa sarili ko, para matutunan kong tumayo sa tabi ng tao, hindi sa itaas nila. Tumayo si Roberto at inabot ang kamay. Malugod kang tinatanggap na subukan. Kinamayan ito ni Francisco, taos puso. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi niya naramdamang siya ang pinakamayamang tao sa silid. Pero pakiramdam niya, siya ang pinakatotoo sa sarili. Sa labas ng kafe, abala pa rin ang lungsod. Mga taong naglalakad, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pero sa loob may kakaibang nangyari. Isang dating mapang-abusong lalaki, naging mapagkumbaba. Isang taong may lahat, piniling ibigay ang lahat. At isang babaeng minsang mag-isa sa pakikipaglaban sa kawalang katarungan. Tahimik pero tuluyang binago ang buhay ng isang tao, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng habag. At iyon ang tunay na pamana. Ang natitira, sabi ni Francisco, ini-invest ko sa isang simpleng pondo, sapat lang para sa isang payak na pamumuhay. Napatingin si Monica sa kanya, nanlalaki ang mata. Talagang ibinenta mo lahat? Bawat bagay, sagot niya. Yung luxury apartment, imported na kotse, lahat ng mamahaling ari-arian. Ngayon nakatira na lang ako sa isang maliit na 2-bedroom apartment at sumasakay ng bus, tulad ng karamihan. Pero bakit? Tanong ni Rodrigo, tunay na naguguluhan. Ngumiti si Francisco payapa. Kasi kahit kailan, hindi naman ako naging masaya roon. Binigyan lang ako ng kontrol, hindi ng katahimikan. Binigyan ako ng takot na pagsunod, pero hindi ng tunay na pagkakaibigan. Si Maricel ang sumunod na nagsalita. Mahina, pero taos puso. At ngayon, masaya ka ba? Saglit na tumigil si Francisco, sineryoso ang tanong. Sa palagay ko,
Sa wakas, may kapayapaan na ako. Natutulog ako ng walang guilt. Nagigising ako ng walang galit. Dumadaan ako sa buong araw na hindi kailangang maliitin ng iba para lang maramdaman kong mahalaga ako. Iyan ang tunay na kaligayahan, sabi ni Isabela, mahina ang tinig. Tumango si Francisco. Kung ganon, oo, nagsisimula na akong maging masaya. Tumagilid si Roberto seryoso pero patas ang tono. Francisco, papayagan kitang mag-volunteer dito pero may mga kondisyon. Kahit anuman ang desisyon mo, agad na sagot ni Francisco. Una, magsisimula ka sa pinakapayak. Paglilinis ng banyo, paghuhugas ng pinggan. Gusto mong maintindihan ang tunay na trabaho? Diyan talaga nagsisimula. Sige, tanggap. Pangalawa, kapag nakita naming bumalik kahit kaunti ang dati mong ugali tapos na agad, walang second warning, naiintindihan ko. Pangatlo, magpapatuloy ka sa therapy. Ang tunay na pagbabago, hindi lang physical, emotional din. Nagsimula na ako, 2 session bawat linggo. Tumango si Roberto. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Welcome sa team, Francisco. Ang mga sumunod na buwan ang naging pinaka-transformative na yugto ng buhay ni Francisco. Araw-araw, dumadating siya sa kafe bago pa magbukang liwayway. Suot ang apron, handang magtrabaho. Naglilinis ng sahig, naghuhugas ng pinggan, naglalampaso ng banyo, nag-aayos ng inventaryo, lahat ng gawain ay tinanggap ng walang reklamo. Sa simula napakahirap, namaga ang mga palad, masakit ang likod, pagod ang mga binti, pero hindi siya tumigil dahil ngayon lang niya naintindihan ang dignidad ng tapat na trabaho. Ang tahimik na pagmamataas sa isang gawaing natapos ng maayos. Ang halaga ng pagtatrabaho kasama, hindi higit sa iba. Isang umaga nakita siya ni Monica na nakaluhod, masinsinang naglilinis ng tiles. Francisco, wika niya mahinahon. May sasabihin sana ako. Siyempre, Monica. Nung una kang bumalik, inisip kong pakitang tao lang to para lang ayusin ang imahe mo. At ngayon, tanong niya, tumingin pataas. Ngayon kita kong totoo ito, hindi ka nagkukunwari. Walang taong paulit-ulit naglilinis ng banyo kung gusto lang magpa-impress. Ngumiti si Francisco, mapagpakumbaba. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi, sagot ni Monica. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa sarili mo. 6 na buwan ang lumipas. Isang gintong hapon, nilapitan siya ni Isabela habang nagsasara ang kafe. May desisyon na ako, wika niya. Tumayo si Francisco, pinupunasan ng kamay gamit ang tuwalya. Tungkol sa foundation? Tumango si Isabela. Tinatanggap ko ang posisyon bilang presidente ng Second Chance, pero may isang kondisyon. Sabihin mo lang, ikaw ang magiging field coordinator, bibisita ka sa mga negosyo, makikipag-usap sa mga empleyado, gamitin mo ang kwento mo para makita ang pang-aabuso at pigilan ito. Gusto mong harapin ko ang mga gaya ng dati kong sarili? Hindi, sagot ni Isabela. Gusto kong intindihin mo sila. Sino pa ba ang mas nakakakilala sa kalupitan kundi yung minsang naging ganoon? Sino pa ang mas patunay na posible ang pagbabago kundi ang totoong nagbago? Napuno ng emosyon ang mata ni Francisco. Isang karangalang tanggapin ito. 2 taon ang lumipas. Lubos nang nagbago ang buhay ni Francisco. Tuwing umaga, pumupunta pa rin siya sa Aroma M Grounds, hindi bilang boss, kundi bilang miyembro ng team. At tuwing hapon, nagtatrabaho siya sa Second Chance Foundation, isa ng respetadong organisasyon na nakatulong na sa mahigit 300 manggagawa na makaalis sa mapang-abusong mga lugar. Nakatira pa rin siya sa kanyang simpleng apartment. Suot pa rin ang mga second-hand na sapatos. Wala pa rin kotse, relo o anumang luho, pero kung ano ang meron siya ngayon, tunay na kapayapaan, tunay na mga kaibigan. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, tinanggal ni Francisco ang apron at humarap sa kanyang team. Monica, Rodrigo, Maricel, sabi niya, puno ng init ang boses. Salamat!
Tinuruan ninyo ako ng isang bagay na hindi ko natutunan sa loob ng 45 taon. Ano yun? Tanong ni Rodrigo, nakangiti, na ang yaman hindi sinusukat sa bank account, kundi sa respeto na nakuha, katahimikan ng konsensya, at sa mga taong nananatili sa tabi mo, hindi dahil takot sila, kundi dahil gusto ka nila. Natuto ka na, sabi ni Isabela habang inaabot ang pinakabagong monthly report mula sa foundation. Ngumiti si Francisco. Patuloy pa rin akong natututo araw-araw. Habang umalis siya sa kafe ng gabing iyon, tahimik ang mga kalye. Walang ilaw ng media, walang driver, walang kamera. Tanging ang tahimik na paglalakad ng isang lalaking minsang nanindak at ng api upang maramdaman ang halaga. Ngayon, natagpuan ang tunay na halaga sa pagpaparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Gabing iyon, mahimbing siyang natulog. Hindi dahil kontrolado niya ang mundo, kundi dahil sa wakas, alam na niya ang layunin ng kanyang buhay. Wakas.